Mala New Zealand na ganda ng tanawin, tahimik, payapa, napapaligiran ng bundok at nagaganda ang puno. Kaya maraming dumadayo sa lugar na to. Ito ang Mapanueve Lake ng Zambales. Madaling araw kami bumiyahe mula Las Piñas. Binaybay namin ng Maynila, Valenzuela at Bulacan. May liwanag na nang nakarating kami ng Pampanga. Sakto lang naman yung takbo namin, hindi mabilis, hindi din mabagal. Medyo may kahabaan din ang Bulacan at Pampanga kaya nag-isang stopover muna kami habang binabaybay ang Pampanga. At pagdating ng bandang Bataan, kitang-kita na ang daan. Puro kurbada ang daan na ito mula Bataan paakyat ng Gapo. Kaya doble ingat tayo sa mga daan na kagaya nito, lalo na kapag maulan. Pagdating natin ng Olongapo, pababa naman tayo ng Subic, Zambales, papunta na ng San Marcelino. Sa daan na ito, kitang-kita pa din ang bakas ng Pinatubo. Sobrang dami ng buhangin. Maraming truck na nagkakarga ng buhangin. Biruin nyo, sa tagal ng hinahakot ang buhangin dito, hindi pa din maubos-ubos. Kaya sa kabila ng pinsala ng Pinatubo, isa naman ito sa binigay niyang biyaya sa mga tao. Paakyat na ng bundok ang dinadaanan namin sa mga oras na ito. At base sa aming sinusundan na mapa, ilang minuto na lang at mararating na namin ang Mapanueve Lake. Medyo mahabang oras na din ang aming nakonsumo simula Las Piñas. Dahil dumaan muna kami sa palengke para mamili ng aming mga dadalhin sa campsite. Maraming nag-aalok ng tour guide pero hindi na kami kumuha ng tour guide dahil may sinusundan naman kaming mapa at tiwala naman kami na tama ang nakapin sa mapa. Pero sa di inaasahan, sa kabilang side pala kami ng lake napunta at nasa tawid pa ng lake ang campsite. Sa madaling salita, naligaw kami. Mali ang dinaanan namin. Biruin nyo, isang bundong ulit ang tatawirin namin. Marami kaming pinagtanungan na lokal kung saan ang daan pero hindi sinasabi ang buong detalye. Wala kaming choice kundi bumalik. Kaya medyo pinaspasan na namin ang pagpapatakbo ng motor sa mga oras na ito. At napagdesisyonan na din namin na kumuha na lang ng tour guide para makasigurado na din na tama ang dinadaanan na. Medyo mahirap sa parte na ito, mabuhangin ang daan kaya banayad lang ang takbo namin. Ilang beses din na halos natumba ang mga motor namin dahil sa dulas ng buhangin. At ito ang isa sa nakakatawang parte ng biyahe namin na to. Tinanong kami ng aming katutubong tour guide kung ano ang mas gusto naming daan. Yung mas malapit o yung mas malayo. Siyempre mas pinili namin ang malapit para naman mas mabilis na kaming makarating. Pero di namin inaasahan na ang malapit palang daan na pinili namin ay may kakambal na hirap. Matubig na buhangin. Halos lumubog ang kalahati ng motor namin at hirap na hirap kaming makatawid. Pero siyempre, kinaya namin. Ayun, ayun, talaga. Pero ganun pala talaga minsan, no? Yung akala natin na mas madali, yun pala ang magpapahirap sa atin. Magpapahirap sa atin pero ito din naman yung magpapatibay sa mga sarili natin. At sa kabila ng hirap na dinaanan namin, ganito naman pala kaganda ang naghihintay sa amin. Sa biyahe natin, iba't ibang klase ang madadaanan natin. Merong minsan sobrang hirap pero kailangan natin kayanin. Pero lagi natin iisipin na hindi naman habang buhay mahirap ng dadaanan natin. Nandyan din naman ang magaan, magagandang daan at magandang pupuntahan na magbibigay sa atin ng ginhawa pagkatapos ng mahabang biyahe.